Taimtim ang pangako kong ang utos mo ay susundin. Tutop din ko ang tuntuning iniaral mo sa akin. Ang bigay mong mga utos ang pamanang walang hanggan. Sa puso ko'y palagi nang ang dulot ay kagalakan. Tayo pong lahat, ang pasya ko sa sarili, sundin ko ang kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Tayo pong lahat ay tumayo para sa awit ng pagsamba. Sa amang pag-ibig sa lahat ng saglit, ang kawikaan namin biglay sa liksikin, ang matalos na natin ang kay Kristong bilin, ang aming layo sa dali ng salita, sa buong lahit wika, sa bata't matanda. Ayon ika'y humanay sa hukom marangal ng santong kasulatan, sandata ng kawan. Ibig mong sumapi, pasulat kang dagli, buhay mo't mga ari, ihandog sa hari. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon kong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa bawat isa na naririto upang sumamba at magpasalamat sa iyong mga kabutihan na lagi ng aming natatanggap. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang sawang pagmamahal sa amin at lagi kang nandiriyan upang kami ay tulungan at gabayan. Iyo din pong iingatan ang mga pupunta pa lamang sa iyong bahay-sambahan. Puspusin mo din po ng iyong banal na espiritu ang magbibigay sa amin ng iyong mensahe. Naway magamit namin ang iyong mga salita sa aming mga pang-araw-araw na gawain. Iyo ang lahat ng kapurihan at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Praise God. God is good. And all the time. Ayan. Tayo po magsitayo. Anahan po natin ang presensya ng Panginoon sa umagang ito. Papurihan natin siya, awitin natin siya sa umagang ito. Kaya magsayahan, magpalakpakan, at itaas ang pangalan ng Panginoon sa umagang ito. Kaya ngayon, kantahin natin ang Adonai. Okay? So yan. I lift
Palakpakan natin, Panginoon, sa maging to. Only you will I adore, Lord. Only you will I adore, Lord. Yes, Lord. At sa pagpapatuloy ng ating pag-awitan sa Panginoon, damihan natin yung presensya ng bawat isa na nagpupuri sa Kanya. Let's declare the Holy Spirit comes with our life. Sa umagang ito, let's declare na yung Diyos ang pumapatnibay sa bawat isang narito. As we celebrate the Bible Month, maging sentro natin ng Biblia, maging pangunahin natin ang Biblia, maging comfort zone natin ang pagbabasa ng Biblia. Kaya sa pagpapatuloy na ating worship, let's declare the unending love of Jesus Christ na matanggap natin sa pang-araw-araw na ating pagmumuhay. Yes, Lord. Hallelujah. There's no silver and gold, there are no treasures untold, there's no honey from your heart. Let your love on myself or of anyone else with Jesus. Let's sing. Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, Savior, now and forever. Yes, Lord. Hallelujah. Let's sing. Let's sing. Let's declare Your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Yes, Lord. Hallelujah. We worship you too this day, Lord. We worship you this morning, Lord. Hallelujah. My desire just to worship in spirit and truth. More than all of my dreams, more than fame I see you, Lord. Let's sing Jesus. Yes, Lord.
umagang ito, ikaw ang magiging sentro ng bawat isang nagpupuri sa umagang ito. We declare your worship, we declare your love, we declare your name, Lord, Heavenly Father. We worship you this day, Lord, as we accept you in our life. Ikaw ang umipo sa bawat isang puso narito, Lord. And as we continue to worship you, Lord, as we continue to know your word of God, Lord, as we accept you in the Holy Spirit, in the ultimate name of God, Jesus, Lord. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Heavenly Father, thank you, Lord. Ang sarap magpuri sa iyo, Panginoon. Ang sarap-sarap magpuri sa iyo, Panginoon. Heavenly Father, we worship you. Thank you, Lord. Yes, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Palakpakan mo ating Panginoon sa umaga ito. Nothing compares to His grace and rescues me. Savior, Savior. Now and forever, your face is all I see. Jesus, Nothing compares to His grace and rescues me. Yes, Lord. Heavenly Father. Savior. Now and forever, your grace. Yes, Lord. is all I see. Yes, Lord. Thank you, Lord. All I am. All I am. I lay at your feet. Unhumbled by the water of majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love. In your unending love. Now all I am. Yes, Lord. I lay at your feet. Unhumbled by the water of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love. In your unending love. Yes, Lord. Thank you, Lord. Heavenly Father, we will continue to worship you, Lord. We will continue to praise you, Lord. We will continue to learn your word of God, Lord. We accept you this morning, Lord. And we declare that each and every one of us, Lord, feel your love sa umagang ito. Feel your presence, O Lord. Thank you, Lord. Your the name is the highest. Your name is the highest, Lord. Your name is the highest, Lord. So we declare that, Lord, to you, Lord, our God. Salamat, 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 Panginoon, sa buhay mo. In Jesus' name, we pray. Amen. Palakpakan po ating Panginoon sa umagang ito. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon.
Hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan. Siya'y ihiwalay sa grupo ng mga banal. Tayo pong lahat, sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapamakan ang hantungan. Tayo pong lahat ay tumayo para sa Gloria Patri. Magkamay papulihan, anak-anak at ng liwanag. Mga hari walang hanggan, una ngayon man, walang hanggan. Amen. Amen. Praise God. Tayo po'y magkaroon lamang ng mga munting pagbati at mga pahayag po sa ating pong kalagitnaan. Unang-una po ay wala po ngayon ang ating pong pastor. Siya po ngayon ay kasama po ng ating obispo, Bishop Umali, sapagkat meron pong mga conference. At nung Friday ay ginanap na rin po yung ating unang church conference. At yung iba po sa atin dito ay nakadalo nung araw na yon. Pero po doon sa mga wala, kadalasan po kasi ina-announce yung mga appointments ng mga workers ay April, May kasi June yung palitan. Pero ngayon po ay nung Friday ay in-announce na po ang retention. Ibig sabihin, 1 taon po muli ang ating Pastor Roger Ebalo at Teacher Casey sa ating pong church. At may nadagdag po tayong isang pastor na in training, si Pastor Jaja. At hinarap na po siya at tinanggap na po siya bilang ating pong pastor. At ang iyong pong lingkod ay nagpatuloy bilang lay minister. Ang ating... may mga pahabol pang palakpak. Okay na po yan. Baka meron pa po sa atin na hindi pa po nagpipill up ng ating pong family census. Meron po tayong kopya sa likod. Makakatulong po ito sa aking pag-a-announce every month ng birthday at wedding anniversary para wala na po akong makalimutan, wala po akong makaligtaan. Makipill up lang po, mabilis lamang po yun. Magsusulat lang po yung mga pangalan at yung pong mga birthday, wedding anniversary. Para dire-diretso tayo, makompleto ko na lahat ng may birthday po sa ating pong church. Para lahat na may birthday, mapupuntahan ko na po. Ibig sabihin, mababati po natin yung lahat po ng may mga kaarawan. Of course, sabi nga po, ngayon po yung National Bible Sunday. Patuloy po tayong magse-celebrate. Patuloy po tayong magpapasalamat sa kahalagahan ng Biblia sa ating buhay. Teacher, meron pa po bang announcement? Wala na. Okay na po tayo. Ito po ang ating mga announcement sa linggo na ito. Tayo po ipatuloy na manalangin. Aming Ama, kami po ay lumalapit. Nagpapasalamat sa kagandahan ng linggo na ito na lumipas. Meron man pong mga nagkasakit, pero ikaw din ang aming manggagamot. Na siya nagpapagaling sa amin, nagbibigay ng panibagong kalakasan, panibagong lakas na magpuri, magpatuloy sa ministeryo. Lord, dalangin po namin ang aming sambayanan, ang aming bansa, na hindi na po tumigil sa mga bangayan, politika. Lord, we pray that your hand will be upon them right now, na ang pagkilos ng aming pong mga leader ay ayon sa iyong kagustuhan, kung paanong sineselebrate ng buong bansa
ang National Bible Sunday, ang bawat isa ay lumuhod, magbasa, mag-aral ng iyong mga salita. Lord, bless mo ang aming mga leaders mula sa national hanggang sa local, hanggang sa mga barangay, na Panginoon, ang bawat isa ay mamuhay ayon sa iyong mga salita. Dalangin namin ang iyong pagkilos sa patuloy na paglaganap na, Panginoon, ng mga super flu, ang kakailanganin na pagkakaroon ng pneumonia, vaccine, in Jesus' name. Lord, you will just hold us together. Poprotektahan mo ang iyong mga anak, iingatan, ilalayo sa anumang mga sakit na katulad nito. Dalangin namin ang aming iglesia, the church, ang Casileos Methodist Church, kasama ang aming mga pastor, ang aming diakonisa, Pastor Roger, Teacher Casey, at ang iyong bagong tinalaga, Pastor Jaja, Panginoon, ang iyong lingkod, na kami maglilingkod mula ngayon hanggang sa Disyembre, na ikaw ang gagamit sa amin, ikaw ang magsasalita sa amin, ikaw ang magpapahayo sa mga bahay-bahay upang kami mag-preach ng iyong salita, manalangin sa bawat isa, sa mga tahanan, sa mga services, Lord. You will just touch us mightily. Bless our hands that whenever we serve you, Lord, ito'y paglilingkod na galing sa iyo. Bless our hands when we pray for healing. Bawat isang may sakit, gagaling. Lord, you will just be with us. Sa mga leaders, sa mga tinalagang leaders ng aming church, mula sa maglilingkod, kayo po ang patuloy na gagamit po sa bawat isa. Lord, samahan mo kami sa bawat sandali. Samahan mo kami sa bawat pagkakataon. Kami, Panginoon, hindi lang kami maging sa mga nanonood ngayon sa live, nandito man sa Pilipinas, nasa ibang bansa. In Jesus' name, you will touch them right now. As we are praying right now, Lord, at binubulong nila yung prayers nila, Panginoon, ay ito'y tinutugon mo na. Salamat muli, Panginoon, for this time na palagi kaming makakalapit sa iyo. Palagi kaming makaluluhod at alam naming makikinig ka sa aming panalangin. We thank you, Lord Jesus. We leave all of these things to you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Tinatawagan po ang mga bata para sa kanilang awit sayaw.
Sige po, tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, patuloy kaming nagpapasalamat at sumasamba, Panginoon. At sa mga oras na ito, Panginoon, aming itinataas ang aming mga anak, Panginoon, ang future ng church na ito, Father God. Lord, sa mga murang edad nila, Panginoon, dalangin ko na patuloy na magpakilala ka sa kanila, Panginoon. Patuloy na ipakita mo kung sino ka, kung ano ang iyong kapangyarihan, kung anong kaya mong gawin, Panginoon. At sa kanilang paglaki, Lord, sa mga tanong nila, Panginoon, habang sila ay lumalago, Panginoon, dalangin ko ang mga tanong na ito ay maglapit sa kanila papunta sa iyo. Lord, pagpalain mo ang aming mga anak. Nagpapasalamat po kami sa kagalingan sa mga panahong sila'y nagkakasakit, Panginoon. At dalangin ko, Ama, na sila na mga bata, Panginoon, na nakakaranas ng karamdaman sa mga oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, I speak healing, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord God. At sila, Panginoon, na mga bata, Panginoon, na nakakaranas, Panginoon, ng karahasan din, Panginoon, tinataas ko siya sa iyo, Panginoon. Patuloy na maranasan nila yung pagsama mo, ang presensya mo sa mga oras na ito. At Lord, sa amin, Panginoon, na mga magulang, Panginoon, patuloy na gamitin mo ang mga batang ito, Panginoon, bilang halimbawa kung papaanong patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon. Patuloy na maniwala sa iyo, Panginoon. Dalangin ko rin, Ama, na sa kanilang paglalaro, ingatan mo sila. Panginoon, i-cover mo yung kanilang mga isip, Panginoon, sa mga napapanood. Nakikita nila, Panginoon, na hindi maglalapit sa kanila sa iyo, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, sa kanilang isipan yung mga bagay, Panginoon, na magiging dahilan, Panginoon, ng pagkawalang bisa ng iyong mga salita, Panginoon, sa kanilang buhay. Lord, we just speak, Panginoon, Lord, yung promise mo, Lord, that you have plans for them, plans to prosper them, plans to give them a bright future in Jesus' name, Lord God, and that all things, Lord God, sa buhay nila will always work together for good. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa pagbasa po sa banal na kasulatan, sa lumang tipan po ay matatagpuan sa Deuteronomio chapter 32 verses 45 to 47. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos bigkasin ni Moises ang lahat ng ito sa harap ng buong bayan ng Israel, sinabi niya, itanim ninyo sa isip ang mga salitang narinig ninyo sa akin ngayon. Ituro ninyo sa inyong mga anak upang masunod nilang mabuti ang buong kautusan. Mahalaga ang mga salitang ito sapagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Kung susundin ninyong mabuti, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing sasakupin ninyo sa kabila ng Jordan. At sa bagong tipan naman po, tayo po'y tumayo. Matatagpuan po sa 1, chapter 13, verse 31 to 34. Ganito po ang nakasaad. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayoy luluwalhatiin na ang anak ng tao at sa mamagitan niya ay luluwalhatiin ang Diyos. At kapag niluwalhati na ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhati sa anak. At ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinasabi ko noon sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung gaano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa,
makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach and touch Him, and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Atin pong likumin ang ating mga handog. Tinataas, nilalapit namin sa iyo ang aming mga handog, aming Diyos. Ito'y gamitin mo sa iyong karian upang mas marami pang makarinig ng iyong salita. Salamat po sa mga nagkaloob. Kayo po ang patuloy na magbalik, sumagot, tumugon sa kanilang mga panalangin. Bawat pamilya, bawat membro, ikaw po ang magpapala sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello po. Good morning po sa inyo lahat. Ako po si Aaron Nil Lumidaw. Isa po ako sa nabusog nung CYC Christmas Youth Camp po. Nabusog po ako sa mga pagkain, lalo na sa mga salita ng Diyos. Yun po. So yung po namin, yung title po ng Christmas Youth Camp po namin is Go Out po, which means go out, our untiring testimonies po, na matatagpuan sa Matthew 28:19. Therefore go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of Father,
and of the Son, and of the Holy Spirit. Yun po, ano po. Dati po, nahihiya po ako mag-share ng gospel ni Lord. Lagi po akong pinapangunaan ng hiya. Tapos lagi po sinasabi na na hindi ako karapat-dapat na tumayo sa inyong harapan kasi isa po akong makasalanan. Yun po. Pero niready po ako ni Lord sa pamamagitan ng CYC po, Christmas Youth Camp. Hinanda niya po ako para humayo po, para ako naman po yung magbigay ng walang katapusang salita ng Diyos. Yung i-share ko po na pinaka nagustuhan ko po sa CYC is yung yung adult night po. Kasi po yung yun nga po, dahil isa po akong kabataan, marami pong struggles sa buhay. Hindi naman po masasabi na ako lang po kasi halos lahat po ng kabataan may kanya-kanyang problema na hinaharap. Pero yung natutunan ko po doon, yung depression, ganun po, yung anxiety, yung self-doubt, yung parang feeling mo hindi mo kaya. Pag inuna mo si Lord, pag tinanggap mo si God sa buhay mo, kaya niyo po baliktarin yung lahat ng hindrance sa pagpapalago ng lahat ng hindrance sa buhay mo, kaya niya po baliktarin yun. Yun lang po. Thank you po. Hello po. Ako po yung isa rin sa magte-testimony ngayon po. Then yung pinaka tumatak po sa akin nung CYCs, yung last night po, yung sa mensahe ni Pastor Roger. Pero may sasabihin po muna akong verse dun sa mensahe ni Pastor Justin. Psalms 119:1, verse 1 to 8. If you want to know the glory of God, we want to experience the beauty of God, and if we want to be used by the hand of God, then we should live in the Word of God. So yung sa mensahe pong yun, sabi nga po dun sa mensahe ni Pastor, this 2026, our ultimate task is more of God. So yung pinaka ultimate task ko po ngayong 2026 is I want to be more of God po. Then, kasi nung last day po, parang yung nasa isip ko po nun, po kasi yun magganto po muna ako. Yung last day po kasi, nung parang naririnig ko po na hati ang magpapaw sa victory worship. Then parang gusto ko po tumugtog. Then nung nalaman ko po na puro bataan lang po yung tutugtog, parang nagiba po yung mood ko. Then nung nag-sharing po kami before yung mensahe ni Pastor Roger sa Ultimate Task, nasabi ko po na gusto ko pong baguhin yung pag-iisip ko bilang instrumento or pagtugtog sa Panginoon. Kasi parang nasa puso ko nun, gusto ko lang magpasikat. Then ayaw ko po. Then syempre nga po, sabi nga po nila na yung mga nag-guide sa akin na pagtutugtog ka, dapat kay Lord. Then di yung para sa congregation. Then nung naisip ko po yun, ultimate task ko po is more on God, na wag sa sarili, wag sa pangsarili mong kagustuhan. Kaya nung tumugtog po yung paw nung
nung last night na sumakto po habang nagpipray ako is Jesus at the center. So, doon po na answer ni Lord kung ano ba dapat talagang gawin bilang isang kabataan na dapat nasa isip at puso natin is siya lang. Siya lang yung nasa sentro ng buhay mo at huwag kang maggagawa ng pansarili mong kagustuhan, lalo na kapag para sa Kanya yung gagawin mo. So, yun po yung pinaka-tumatak sa akin. Kaya, ngayong 2026 is pinaka-tumatak talaga sa akin or pinaka-gusto kong gawin dahil nga ultimate task namin nung CYC is more on God. Then, yun, nagagawa ko naman na po siya, pero hindi siya yung pagkagising po, nagbabasa ng Bible. Hindi po siya ganun kasi nakukulangan po ako sa oras. So, glory to God kasi every first subject po namin is vacant. So, doon ko po ginagawa yung pagbabasa ng Bible. So, I'm glad na yung answer na gusto kong more on God or Jesus is the center of my life is nagagawa ko kasi tuwing umaga, ginagawa niya ng paraan para yung vacant time ko ng first subject is nakakapagbasa ako ng Word of God niya. So, yun po. Yun lang po yung ko. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay isa din sa naka-experience sa CI po. At ako po si Sean Axel Pumalarcana po. Then, ano lang po, ito may click lang po kasi biglaan. Ang pinaka-tumatak po talaga sa akin, yung kay Pastor Joel po. Sabi po doon, if you stand for a reason, be prepared to stand alone like a tree. And if you fall on the ground, fall on the ground like a seed that grow back to fight again. Ito po yung napili kong, at ito po yung tumatak sa akin kasi po, konektado po sa akin to. Kasi po, pero po kasing time na down po ako. Then, wala po akong mapaglalabasan ng sama ng loob, ganun. And kinigip ko na lang po. Then, meron po yung one time na second day po, first day po, yung kay Sir Dex. Meron, second night, first night po, ganun. Sabi niya po, isigaw po namin lahat ng mga nararamdaman namin na, basta mga nararamdaman po. Then, nilabas ko po yun, sabi niya. Punta daw po kami sa madilim na area, hiwalay-hiwalay daw po kami, para may labas daw po yung namin. Then, nilabas ko po lahat. Iyak po kasi minsan ko lang po may labas yung naramdaman ko. Then, mismong sa CYC po. Then, yung last night naman po, naka-pairing po kami. Hanapin daw po namin yung cruise sa isang lugar, pero may tali po siya. Then, nag-pray po ako nun kasi akala ko, yung pag-pray lang po is wala pong mararating, ganun. Hindi po niya hindi, ang tawag doon, pag nag-pray po, pray lang, parang hindi mo makukuha yung ganun. Nakailang pray po ako. Then yung third pray ko po is susuko na dapat ako. Pero, nag-pray po ako, then umiyak ako, tas, sorry po. Yung third pray po ako, akala ko wala na akong pag-asa. Then, bigla pong may napakan ako na kahoy. Akala ko po kahoy lang, saka ganun. Then, yung cross na pala, yun. Sorry po. Then, yun lang po. Maraming salamat po. Then, nagpapasalamat po ako sa mga pastor na nagturo. Then, kila Teacher Casey, kila Jace po. Yun lang po. Thank you po.
Praise God. Mukhang nag-aatubili kayong pumalakpak. Pwede po kayong pumalakpak na... Hindi namin tuloy alam kung papalakpok po kayo o hindi. Pero praise God, purihin po ang Diyos sa ating pong patuloy na pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Today at sa kabuong bansa po natin, ang mga churches po ngayon ay nagse-celebrate ng National Bible Month. Ang National Bible Month po is January. So mula January 1 hanggang sa 31 ay National Bible Month. May nakita siguro kayo National Bible Week. So ito yung week na yon. At yung National Bible Sunday ay today. Pagdiriwang ng kung saan ang presidente natin mismo. Ang mga presidente po ay pinoproklama na ang huling linggo ng January ay we are appreciating at nililift nila ang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia. Nakakatawa ng ating mga presidente ay nagtalaga ng linggo na dapat nagbibigay tayo ng oras, panahon sa pagbabasa ng Biblia. At itong taon na to, ang ating Philippine Bible Society na pinangungunahan po ni retired Chief Justice Puno, siya po ngayon ang president ng Philippine Bible Society. Ang tema po ay God's Word brings life. Yung life ay may ibig sabihin, yung L-I-F-E. L stands for love, I, integrity, F ay faith, and letter E is engagement. To our hearts and to our homes. Yung dalawa po nating teksto, yung Deuteronomy, chapter 32, verse 47. Pwede po lahat tayong tumayo muli. Basahin ko lamang po muli yung ating dalawang salalayan ng ating pong mensahe ngayong umaga. Sabi po sa Deuteronomy chapter 32, verse 47, these instructions are not empty words. They are your life. By obeying them, you will enjoy a long life in the land you will occupy when you cross the Jordan River. At yung John chapter 13, verse 34, ang sabi po doon, so now I am giving you a new commandment. Love each other just as I have loved you. You should love each other. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin. Aming Ama, tunay nga ang iyong mga salita, ang Biblia, ay patuloy nagsasalita mula pa noong unang panahon nang ito'y naisulat, nailathala, naisalin sa iba't ibang mga wika, naisalin sa iba't ibang mga version, at ngayon binabasa, pinakikinggan at aming pinag-aaralan. Lord, kumilos ka sa amin pong pakikinig ng iyong salita. Ito po, Panginoon, ay hindi lang po marinig. Ito, Panginoon, ay pumasok sa puso at magpagalaw sa aming kamay, paa, bibig, na ito po'y sa buhay, ma-share po sa mas marami pa. Lord, bless us sa aming patuloy na pagsamba sa iyo. Ang aming pakikinig ng iyong mensahe ay aming patuloy na pagsamba. Dalangin namin muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po yung maupo. God's Word brings life. Kaya dito po sa una natin, dito sa teksto na to, sabi niya may binibigay siyang bagong commandment. During that time, ito ay napunta doon sa unang letter natin ng God's Word brings life. The first letter is, ano pong letter? L. That is love. God's Word brings life, at itong unang L natin na binibigay ng salita ng Diyos, muntik na maging kwento ang aking praise God. God's Word brings life, and that is letter L, which is love.
So parang binibigay ng Diyos love, life. Sino po dito naniniwala 100% na yung kanyang asawa, 100% po yung asawa niyo po ngayon, yung partner niyo po ngayon, ay yan talaga yung tinakda ng Diyos sa inyo. Taas niyo ngayong kamay niyo. Titin natin, baka hindi Titin natin kung hindi papayag. Mayroon po bang hindi nakataas? Wala. Meron yan ako hindi. Meron, wala. 100% tayo niniwala na bigay ng Diyos yung partner natin. Sila talaga yung itinakda. No? Buti lang hindi tayo mga artista, no? Kasi sa artista, pwedeng magpalit-palit no? Pwedeng mabilisan lang na pagpapalit. No? May paiyak-iyak pa. Kaya nga po, pag umiyak daw yung groom, matik yun, mga ilang years, hiwalay. God's word brings love. I am blessed nung isang kahapon, andun po ako sa San Esteban, na nag-facilitate po kami yung president po natin ng youth sa discipleship. Nagsimula na rin po kami ng discipleship sa San Esteban. Kasama ko po si Marvin, habang nagpa-facilitate kami, tinanong ko siya kasi may binabasa kaming chapter a day. Nasa 1 Thessalonians na kami, pero ang binabasa niya Matthew. Sabi ko, ba't nasa Matthew ka ulit? Inuulit mo. Sabi ko, ba't mo inuulit? Para po kay, hindi ko na po sabihin kung para kanino, pero isang mahalagang tao sa kanyang buhay. Inaaral po namin parehas, sabay ang Biblia. Talaga, opo, everyday nag-uusap po kami. Ang topic ng aming pagtawag sa isa't isa ay tungkol sa Bible. Di ba napakaganda na yung mga kabataan natin, yung love life nila, ang kanilang sharing is about the Word of God. Hindi po sila na nag-Netflix at nanonood lang ng Netflix. Sila po ay hindi rin sila nag-chill. Sila po ay nagbabasa ng Biblia. At yun yung gusto natin ituro sa patuloy nating paglilingkod sa Panginoon mula sa bata. Nakita niyo po si Zion kanina. Tinataas niya yung Bible. Hindi nakita yung mga ibang steps ni Zion Kaya ngayong araw na to, lahat ng ginagawa natin ay sa celebration natin, pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos mula sa bata, the B-I-B-L-E. Salamat doon sa kanta na yun. Alam ko na ang spelling ng Bible. B-I-B-L-E pala. God's word brings life and that is love. Hindi po ba ang sweet? Hindi po ba nakaka-inlove din na yung mga kabataan natin at ang bawat isa sa atin, yung pagbabasa ng Biblia ay totoong paglilingkod. Hindi lang po evangelligaw. Kasi yun ang paraan dati nun nag-i-evangelligaw ka lang Nagmi-ministry. Pero really, they are growing in faith. They're growing in love with the Word of God. Gano'n tayo nagmamahal sa salita ng Diyos? Because I do believe the Bible, yung kabuuang Biblia po, ay parang ito ang personal love letter ni Lord sa atin. Naniniwala kayo dyan? Na yung love letter ni Lord sa atin ay yung Biblia. Kaya every time babasahin mo yung Bible, parang lalo kang nai-love sa Diyos. Every time tayo nagbabasa ng Bible, patuloy lumalalim yung pag-ibig natin sa Diyos. Kaya pag hindi po tayo magbabasa, parang feeling mo hindi ka love ni Lord. Feeling mo lumalayo ka sa Diyos. Feeling mo wala naman talagang Diyos. For God's word brings love. Pagmamahal. Kung paano sinabi niya, magmahalan kayo. Nasa Biblia ng magmahalan. Kaya nga lahat ng mga bilihin, nagmamahalan. Di po ba? Ay, hindi pala kasama. Hindi pala kasama. God's word brings life and love. Now,
Para nga sa akin, Bible is life. Gusto ko pong ikwento lamang saglit. Mabilisan ko lang po ikukwento. Itong aking my Bible reading journey. Gusto ko pong ikwento sa inyo, paano ba ako nagsimulang magbasa ng Biblia? Konting kwento lamang po. Noong 1997, huwag niyo pong itanong kung ilang taon ako niyan. Basta kabataan ako niyan. Yun po yung I accepted Jesus Christ as my personal Lord and Savior. 1997, hindi ko makakalimutan. Ako po ay pa-college na. First year college po ako niyan, dahil wala pa namang senior high school noon. Fresh graduate ng high school. I accepted Jesus Christ as my personal Lord and Savior. And from then on, nung tinanggap ko si Jesus Christ, na-love na po ako ng patuloy sa Biblia. Dahil ito yung buhay, let me share you how the Bible transforms and forms my life since I accepted Him as my personal Lord and Savior. That's 1997. Now, noong 1998 to 2000, nag-start po ako mag-read ng Bible, pero hindi pa po Bible. Sino po dito nung nauso yung Our Daily Bread? Meron po yung My Daily Bread na maliit. Meron po akong kasama sa church, ate ko po yun, siya po yung tinuturing kong mentor. May malaki pong Our Daily Bread. Doble nung maliit. At may part doon sa gilid na may susulatan ka. So binabasa ko yung Bible noon, 1 verse a day. Kasi may isang verse yun eh. So ganun yung paraan ko ng pagbabasa ng Bible noon. Isang verse lang, basahin ko yung devotion doon, tapos magsulat-sulat lang ako sa gilid. Ganun ko po sinimulang basahin yung Bible. 1998 to 2000. Gamit ko po yung daily bread. Yung devotional. 2001, I started reading 1 chapter a day. 2001, ano po ako niyan? Presidente na po ako ng kabataan during that time. Sabi ko, presidente ako ng kabataan, mayroon pang mas maraming alam sa akin ng Biblia. Kailangan, sabi ko, ako mismo magbabasa ng Bible. At natapos ko po yung first Bible ko, 2005. Ang ginamit ko pong Bible ay yung pong Bible ng lolo ko. Meron po siyang lumang Bible, American Standard Version. Yun po yung una kong binasa. 4 years bago ko po natapos kasi 1 chapter a day. Hinahanap ko kanina itong Bible na to, hindi ko na siya makita. Mukhang naiwan ko na dun sa dati pong tahanan. Next, 2006 to 2010. Isa po sa pinaka-challenging na binasa ko, yung Gideon's Bible. Nakabasa na po kayo ng Gideon's Bible? Ang hirap pong maintindihan. King James Version po kasi yun. Pero marami sa mga churches ngayon, especially traditional churches, yan ang gustong version. Kasi yan na yung pinakamalapit sa, sabi nila, sa katotohanan. Kaya lang po, yun yung may mga die shall not kill. At malalalim pa po yung mga salita. Kaya 4 years ko bago po natapos yung King James Version o yung Gideon's Bible. Now, bago po ako magpatuloy, may kukunin lang ako. Ito na yung mga nakita kong natitirang Bible na binasa ko. 2011. Ito po yun. Ito po yung kaunahang Bible na nabili ko. Personal kong binili. Alam niyo po yung dulos? Yung barko na malaki, na babibilan ka, makakabili ka ng mga books. Sabi ko, nag-ipon ako noon. 1.5 po ito during that time. Tuwang-tuwa ako, sabi ko, bibili ko to. And I finished reading it 2014. At dito po, ako nag-start na hindi na ako sa daily bread nagdi-devotion. May personal na po akong devotion. This is my first Bible na tuwang-tuwa ako. Sabi ko, binili ko to.
Hindi ko to inuwi mula sa church. Walang pangalan na may church. Donated by. Binili ko. 2011. At hanggang ngayon, ayan, nakita niyo naman po kung gaano kawasak. Pero okay lang na wasak. Sabi nga po, yung wasak na Bible, buo ang buhay. Kaysa yung Bible na buo, ang wasak, yung buhay. Kayo na pong mag-muni-muni tungkol doon. Next, 2015, sinubukan ko po yung challenge na sa isang taon, basahin yung Bible. Yung youth Bible po ang ginamit ko. 4 chapters a day. Nag-start ako January, natapos ko siya December, sakto. Genesis to Revelation. Ito po yun. Next. 2016 to 2018. Yung 2016 po, kinasal po kami ni Teacher Casey. Kaya isang dekada na po kami. 10 years na po kami. Kaya yung post namin sa Facebook, April pa po. Pero kasi may mga nag-greet na sa April pa po. Mayroon pong regalo sa amin doon na Bible, yung NLT, New Living Translation Bible. Ito po siya. Next. Noong natapos ko po yan, 2018, 2019 to 2022, ito naman po, isa pong nirigalo ng pastor sa akin. English, Tagalog version. May Tagalog, kabila, English sa kabila. 3 years ko po bago natapos. At ngayon po, 2022 hanggang ngayon, ito pa rin po yung binabasa ko, yung NLT. This is my favorite version right now. The New Living Translation. So all in all po, nasa 7 na pong beses, baba ko lang. Yung pagbabasa ko ng Biblia, pero hindi po ako nagsasawang basahin ng basahin, for that is the love letter of God to me. Ang sarap basahin ng salita ng Diyos kaysa magbasa ng mga chismis, kaysa magbasa ng mga blind item. Sino ba itong power couple na maghihiwalay na? Diba? Hulaan niyo po ba kung sino? Sino daw yun? Si D, tsaka si M. Pareho ba tayo ng hula? O, di ba? God's Word brings love. Punta tayo sa pangalawa. Letter I. And that stands for integrity. Sino po yung na-develop ang integridad dahil sa Biblia? Integrity. Meron po akong nabasa na isang post ng isang pastor na nag-trending. Hindi ko alam kung nakita niyo po ito. Bakit ba kailangan natin basahin ng Bible? Why is there a need to read the Bible again and again and again? Meron po isang pastor, siya po ay isang content creator din, vlogger din po siya. Sikat po siya, si Stephen Prado. Malagi pong lumalabas sa mga TikTok, sa mga Reels, yung mga snippets, yung mga ilang seconds na message niya. Di ba? O, kilala ng mga iba. Meron po siyang pinost nung, kung di ako nagkakamali, nung January 22. He posted this. Marriage before sex is not a sin. Noong una, binalikan ko, totoo ba to? Pero meron siyang comment. Bago kayo mag-comment, sabi niya, read that again. Mali ba? Marriage before sex is not a sin. Sino mga grammarist dito? Sino English major?
Ang mali, sex before marriage is a sin. Nag-gets natin yan? Kaya marami yung mga nag-double, binasa ko yung mga comments doon. Sabi niya, Pastor, muntik na kitang i-unfollow eh. Pastor, muntik na akong lumipat ng church. Pastor, parang ayoko nang maniwala sa iyo eh. Pero ginamit niya lang yon para as a clickbait. And at the same time, for me, that tests our integrity. God's Word brings integrity. Ano ba yung tinuturo natin sa mga kabataan? Anong tinuturo natin sa mga magkasintahan? Anong tinuturo natin sa ating iglesia? At iba pang mga paraan that we are teaching integrity in our church. Paano pa kung tayo mismo sa church, hindi natin tinuturo yung tama? Kaya nga tayo nandito ngayon sa sitwasyon natin because we stand in the gospel of Jesus Christ. Yung pong kinanta kanina ng mga kabataan, There is one gospel, ang title. There is one gospel on which I stand for all eternity. Saan po ba tayo pinangahawakan? Ba't tumatawa kayo dyan, ha? Wala ba ako sa tono? There is one gospel on which I stand for all eternity. Ano yung pinangahawakan nating salita? Alam natin yung tama, tama, mali, mali. Hindi ka pwede mag-compromise. Hindi mo pwede sabihin, okay naman to eh. Hindi kayo nagmamahal, bakit di nyo minamahal? We love them. Excuse me. But we don't compromise. Hindi naman mawawala yung pagmamahal. But we pray for them. Yung babaeng makasalanan, sinabi sa kanya, sige, walang gustong bumato sa'yo dahil lahat naman sila nagkakasala, pero you go and sin no more. Hindi niya sinabi na, walang bumato sa'yo ha. Okay lang pala, sige, go ka lang. Ulit-ulitin mo pa. Yun po ba yung sinabi? Okay naman, itanggap ka naman na. May mga bispo naman yan eh. Pwede na yan. Maliwalag po sa atin. We don't condemn them. Hindi natin sinasarado yung ating buhay sa kanila. Pero we have one gospel on which we stand for all eternity. Mawawala po ang lahat. Pero ang salita ng Diyos mananatili forever and ever and ever. And that is integrity that the Bible brings in our life. Next, God's Word brings faith. Mag-add po ko ng isang chapter. Ito po ay kasama dun sa lectionary this week. Hindi po ito kasama dun sa ating teksto, pero gusto kong gamitin yung 1 Corinthians 1:17. Sabi po doon, for Christ didn't send me to baptize, but to preach the good news, and not with clever speech, for fear that the cross of Christ would lose its power. Si Pablo, alam mo, hindi naman nandito para magbaptize. Kasi nung time ngayon, yung mga tao, yung church, nagdi-divide. Kanino ka nagpabinyag? Kay Apollos? Kay Apollos ka. Kanino ka? Kay Timoteo? Sabi ni Pablo, hindi ako nagbaptize para maging membro ko kayo at susundin niyo ako. I am here to preach the good news. Hindi ko kayo aariin na akin. I'm sharing the good news, kayo po ang tumanggap. At hindi ako nagsasalita with clever speech dahil yung lakas, yung power of the cross, hindi mo mababawasan. Yung salvation, yung kaligtasan,
Now, the other night, nung Friday night, yung pong first church conference natin as affiliated as Filipino Evangelical Methodist Church, hinarap po kami rito. Kasi po last year, hindi naman po ako hinarap. And noong time na yun, tinawag ni Pastor Roger, isa pong lay minister, at nung tinanggap, hinarap po dito, sabi ko, ganun pula uli yung feeling. Kasi 2009, 2010, nagpastor po ako talaga. 2 years. Sabi ko nga nung Friday, nag-stop ako kasi pinapili ako. Gusto ko bang maging teacher o magpastor? Sabi ko, love na love ko si Lord. At ang aking ministry during that time ay pagtuturo. At ang tinuturo ko kasi Bible din. Sabi ko, magtuturo ako. And I'm so blessed, pinagpipray ko talaga na pwede sanang mangyari na pwede kang naglilingkod sa Diyos. Guru din ako. Kaya nung Friday, tinanggap ko po yun, sabi niya, magpapatuloy ka. Lay minister. At sabi niya, sana pastor na. Sabi ko, pag-pray po natin next year. Pag-pray niyo po, pag-pray po natin yung will of the Lord. That's faith. God's word brings faith. Aapak ka dahil ang salita ng Diyos, yung unang tapak mo ng pananampalataya. Sabi nga, faith is assurance of things hoped for. Yung inaasahan mo, yung faith na magpapatuloy nun, yung conviction of things not seen, hindi mo nakikita pero alam mo nandyan. God's word brings faith. Last letter, letter E. Kaya lang, namatay yata. Ayan. That is engagement. The word engagement, ito pong mga panahon na ito, ay iba na. Yung engagement po ngayon, mas naririnig natin saan? Social media. Ngayon po, lahat gagawin ng mga vlogger, lahat gagawin ng mga content creator para mapanood sila. Mas maraming likes, mas maraming comment, masisikat ka, mamamonetize ang iyong pinopost. Meron po ba tayo ditong vlogger? Para lang po, yung mga vloggeries, yung mga nagpo-post at talagang nagmamonetize. Wala. Gusto lang natin. Meron kasi yung mga gusto lang, no? Nagluluto, pinopost, nagwawalis, pinopost. Walang problema. Yung si Tem pala yung engagement, mas marami kang ginagawa, mas maraming nanonood, mas dadami pera mo. Ang tawag doon, engagement. Kaya yung iba, kumakain ng kung ano-ano, di ba? Si Ryan, kain tayo ng lechong kawali, lahat ng dami. Gusto ko ma-experience talaga yon. Iniisip ko, nauubos ba talaga kaya lahat nila? Ang dami nun eh. Di ba, isasaw-saw sa maanghang, lahat. Kaya lang, wala ng pera eh, walang pero may mga pera sila kasi nakakagawa. Lahat di ba, meron pa nga kumain ng tsinelas eh. Tanda niyo, meron pa yung kumain ng tsinelas? Meron pa yung sa dagat, yung kakahuli lang, kinakain, di ba? Sinasawsaw lang, kain na. So sa engagement, lahat gagawin mo para maraming makapanood. Pero sabi po dito sa God's Word brings engagement, ano yung nadadala natin sa Panginoon? Natuwa ako nung isang araw. Hindi ko alam kung matagal na nagpo-post si Kuya Ricky. Ano po si Kuya Ricky? Si Kuya Ricky kasi yung apo niya, nandun kami sa camp, tapos kahapon may post siya na yung bata may buhat-buhat na bike. Pina-follow niyo ba si Kuya Ricky? Hindi yata pina-follow. Paano niyo para ano? Maybe gusto po akong i-share. Nung pong nakaraan, nung last year, may sinimulan po akong page. Itong Daily. And as of yesterday, meron pala mo siyang 90 followers. No? Pero hanggang kahapon, may mga nag-view.
Nakailan pala po akong post dyan. Ang purpose po ng Daily, every day, meron po akong ipopost ng mga verse, ng mga encouragement. Pero dumating yung point na parang, ganun talaga, no? Pag minsan may naririnig ka, naapektuhan ka, dumating yung point na nag-stop ako na mag-post dyan sa Daily. Although marami pa rin yung mga nagla-likes and everything. 90 followers. Pero kwento ko lang po sa inyo. Si Zay tuwang-tuwa po siya. Sabihin naman niya, kwento ko siya. Si Zay po ay meron na rin po siyang YouTube channel, YouTube page. Ang pinopost niya po ay mga pictures ng mga cartoon character. Anong character na ngayon pinopost ni Zay? Kalimutan ko na. Basta may mga cartoon character siya. Ngayon po, aabot na sa 100 subscribers, followers. Ang mga pinopost niya lang, mga ganun. Ayos ni Zay, mas may subscriber sa akin. At palagi yung pinagmamalaki yun. Pero ang mga kapatid, yun po ba yung gusto nating engagement na talagang mangyari sa buhay natin? Sabi nga po, we are the Bible that others are reading. Wala tayong magagawa. Sabi nyo, bakit kasi ako tinitignan nyo? Pero we are the Bible that others are reading. Kaya ngayon po yung mga kabataan, tingnan, may ginawa sila na yung suot nila ngayon, statement shirt. Tayo nga yung mga kabataan na naka-verse statement. Ayan, sila Ella. Tayo nga kay saglit, bilisan nyo para makita nila na totoo. Ayan, may mga verse po yung kanilang, ayan, si Ella kasama rin. Si ba? Ayan, sila Sofia. Ba't tayo tumayo? Tumayo kayo. Lahat naka-verse statement. Ayan, tayo. Ayan. Kasi usapan po nila yan. Pero hindi nila sinabihan sila Teya. kaya nagtatapos si Teya. Now, hindi po yan yung gusto kong sabihin na we are the Bible that others are reading. Sa totoong buhay po, tayong mga nasa church, yung mga nasa labas na hindi nagsisimba, at alam nila tayo, pag uwi natin, galing simbahan to. Linggo, ang bait-bait niyan. Pero Lunes, kung mang-away, Linggo, ang tahitahimik ng bahay nila yan. Pero Lunes hanggang Sabado, totoo po mga kapatid, yung mga taong nasa paligid natin na hindi naman nag-church at hindi nagbabasa ng Bible, ang binabasa na lang Biblia, tayo. Maging yung tendera sa tindahan, Linggo nagsimba. Pero araw-araw mayroong bote. Nakakailang bote dito yan. Nandun sa kanto yan, nakikita ko, nagtatago. Pinapalago yung puno eh. Para mamunga. Kaya mga kapatid, minsan yung tayo, it's a challenge for us. It's our calling. Sapagkat hindi tayo makakaiwas. Babasahin tayo ng mga tao sa paligid natin. John chapter 1 verse 1. Ang bait ng ama na to. Sundot hatid araw-araw. They are reading us. At yun yung nakikita nila. And today, as we celebrate the National Bible Month, God's Word brings life to our hearts and to our homes. Yung Bible po natin dito, hindi po pang church lamang. Ito'y dapat madala natin sa ating pong mga simbahan, sa ating mga takanan. Basahin, saliksikin, pag-aralan, at patuloy na tayo po ay mamumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. God's Word brings life, love, integrity, faith, engagement to our hearts and to our homes.
This is the message of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Atin pong awitin ang awit ng pagtatalaga at pasasalamat. Sama-sama po tayong manalangin. Panginoon, aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming mapagmahal na Ama, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Lumalang ng langit at lupa. Kami po ay nagpapasalamat, aming Ama, sa pagkakataon na ito na kami ay sama-samang nagsamba. Itinaas, niluwalhati ang iyong ngalan. Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe na ipinagkaloob sa bawat isa. Isa itong challenge, Panginoon, para sa bawat isa na tumindig, Panginoon, sa iyong salita. Kung ano yung aming narinig, kung ano yung mensaheng ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, isabuhay po namin ito na hindi lamang ito'y aming pinakinggan, kundi mananahan sa aming puso. Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon,
na kayo, Panginoon, ang iyong mga salita, ang siyang kumilos sa aming buhay. Yung seed of faith, Panginoon, na nilagay mo sa bawat puso ng bawat isa, Father God. Alam namin na kayo, Panginoon, ang siyang magna-nurture nito. Kayo ang siyang magbibigay ng maglalago, Panginoon, na sa bawat salita na aming mapapakinggan, Father God, sa bawat mensahe, ito ay aming isa sa buhay. Dinadalangin namin, Panginoon, na kami ay nagpapasalamat sa iyong pag-ibig, sa iyong habag, Panginoon. Kami man, Panginoon, ay nagkukulang. Kami man, Panginoon, ay nagkakasala. Pero kayo ay tapat. Nasapat, Panginoon, ang iyong pag-ibig. At nawa, Panginoon, sa aming pagtatapos, hahayo kami, Panginoon, ng may pag-ibig. Hahayo kami, Panginoon, ng may lakas, na ang iyong salita ang aming sandigan, Father God. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang bawat panalangin ng bawat isa. Itinataas namin lahat ito sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, at sa banal na Espiritu na siyang aming gabay. Amen.